So, nananahimik lang ako dito, pero meron na namang mga dumating. Walang katapusang review to. Wala na akong pera. But yes, pipili muna tayo ng isa dito, which is eto. And today, i-unbox natin to. Eto guys, yung isa sa pinakabagong release na budget phone from Poco. This is the Poco M7. Magkano ko nga ito nabili? 6,833 para sa 8256GB na variant. Tapos, kung gusto mo naman ng mas cheap, meron din siyang 6128, which is just around 5,900 to 6,000 pesos. Now, eto guys, ay meron ng Snapdragon 685, 7,000 mAh na battery, and 6.9 inch na rin yung kanyang display. Halos magkaparehas na sila ng laki ng akin. Kaya naman tara, tingnan natin to. Mas ma-appreciate ko talaga kung syempre maganda rin siya in person. Kasi nga maganda yung kanyang specs, dapat maganda rin sa personal. Yun. Meron tayo dito ang receipt. 9,999 yung nilagay nila. So kapag i-resale mo siya, pwede mo palang taasan. Wow. Now, here we go. Poco M7. Ganito talaga yung box ng Poco guys. Walang pinagbago. And again, this is the 8256GB na version na color silver. Ito yung pinakamaganda para sa akin. Now, tingnan naman natin. Uy. So, ang unang bubungan sa atin dito guys is yung kanyang mini box. Sa loob nito, nakalagay yung kanyang SIM ejector pin, paperworks, and yung kanyang free na jelly case. Yan. Maganda po siya. Premium looking yung kanyang case dito. And matibay rin. Siyempre, case lang yan. Now, eto na nga yung phone. Oh my God. Just look at that. Silver yung gitna. Merong color dito sa gilid. Wow. Wait lang. Wait ka lang dyan. Chill. After ng phone, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang USB-A to Type-C na cable. 33 watts na charging brick. And wala na. Yun lang. But yes, so far, complete na to para sa akin. Oh my God. Just look at that. Diba? Red, blue, silver. Napakaganda. Para na siyang Poco F7 guys. But, entry-level price. Also, meron na din tong 50MP na main camera dito sa kanya likod. Type-C port of course. And hindi ko sure pero parang hindi yata siya dual speaker. Dito naman sa right side, nakikita natin yung kanyang fingerprint scanner. And so far, design-wise, na-impress ako dito. And napaka-huge niya. Like iPhone 15 Pro Max compared to this one, mas mahaba pa siya ng konti. Also, I think mas makapal din to. Siguro, it's because of the 7,000 mAh na nandito na. So, kung gusto nyo makita yung full review nito, well, definitely mag-subscribe na lang kayo sa Red App. Mas nag-upload na ako doon.